Mga kabayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Magkomentuhan na po tayo mga tambay, sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin ng Ombudsman mga tambay. Wala raw po silang oras sa video ni Saldico mga tambay. At syempre po, iba naman po kasi ang layunin ng Ombudsman mga tambay. Hindi naman po para tuklasin ang talagang korupsyon sa ating bansa, yung ulo. Hindi naman po layunin yata ng Ombudsman umano na tuklasin ang mga ulo ng systematic at sindikatong pagnanakaw sa pera ng bayan. Mukha po yata ang trabaho ng Ombudsman umano ay protektahan pa ang mga ulo. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya wala po siyang pakialam at oras sa video ni Saldico dahil hindi naman po yata yan ang layunin niya. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang balita. Nagsumiti kahapon ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Bureau of Immigration para magpatupad ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO. Para ito sa 77 individual na sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation kasunod ng pagkakadawit sa mga korupsyong nasa likod ng mga proyekto kontrabaha ng gobyerno. Ayon kay Ombudsman Remulla, ito'y upang pigilan ang mga ito na pumunta abroad habang umuusad ang mga investigasyon. This is a function of being in government. It's a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Giit nito, nasa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na magpataw ng ganitong restriksyon at humingi ng tulong sa BI para ipatupad ito. Hindi inisa-isa ni Remulla ang papatawa ng FTRO, ngunit kasamaan niya dito ang mga dawit na senador, kongresista at iba pang government official, maging mga kontraktor at private individual na iniimbestigahan ngayon. Bukod pa ito sa whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan para sa mga akusado na sa mga naunang kasong naisampa na may kinalaman sa flood control anomaly. Samantala, ayaw namang magkomento ni Ombudsman Remulla sa mga video na patuloy na inilalabas ng isa sa mga matunog na pangalan sa mga anomalyang ito na si Saldico. Gaya ng paulit-ulit na hiling ng mga ito, umuwi na lamang si Ko ng Pilipinas at dito ipahayag ang kanyang mga salaysay. Sa haba at sa dami, wala ako halos oras panoorin yan. And sorry, I cannot comment on that. Umuwi na lang siya at patotohanan niya yung sinasabi niya. I think that's the best way to do it. Pagtitiyak naman ni Remulla, nakapila na ang iba pang mga kaso na isasampa sa korte habang patuloy ang pagpasok ng mga rekomendasyon mula sa Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure. Yan po mga tambay, patuloy daw po. Siyempre patuloy po ang cover up umano para po hindi matukoy yung sinasabi po na ulo. Kailangan po kasi hindi matukoy yung ulo, mga kabayan. Hindi po ba? Napaka-importante po kasing hindi matukoy yung ulo. Dahil lang nagtutukoy po kasi ng ulo ay si Saldico. Kailangan po mapagtakpan yon. Kaya wala pong panahon. Hindi po magkakaroon ng panahon. Dahil nga po wala siyang panahon sa mga video-video. Lalo-lalo kay Saldico. Ganyan po mga tambay. Kailangan tahimik. At syempre, kailangan umuwi po ni Saldico. Pagka umuwi po yan, tahimik na lalo. Dahil mapapatahimik po Hindi po ba? Saan ka ba nakakita ang pamahalaan na sinasangkot mong ulo sa korupsyon? Diba? Lahat ng asset ng pamahalaan at lahat ay kontrolado ng pamahalaan. Lalo po ang kapulisan, kasundaluhan, diba? NBI, lahat po ay kontrolado po ng pamahalaan. Pati po ang DOJ at pati po yata ang Ombudsman umano. Makapagsasalita ka pa ba? Sige nga. At syempre po, binabantayan din po ang sinasabing mga sangkot sa flood control para po hindi makalabas ng bansa, mga kababayan. Kaya napakatindi po ng gobyerno ngayon, mga kababayan. Talagang dito po sa nangyayari sa ating bansa, piling-pili lang po. Piling-pili lang po halos ang kanila pong gustong sinasabing idawit. Alam naman po natin halos lahat sila. Halos lahat po sila, lalong-lalo po yung merong accountability.
Hindi po ba? Kaya nga lang po, sa nakikita natin investigasyon, dahil nga po kailangan pagtakpan. Kailangan po kasi pagtakpan. Yung talagang mga matitindi. Yung sinasabi mga syndicate. Yung mga talagang pinuno na sindikato dito po sa korupsyon na ito. Kailangan po kasi nilang pagtakpan eh. Kaya gumagamit po sila lahat ngayon ng sinasabing yung mga kaalyado nila. Lalong-lalo po yung nakakakuha po ng napakalalaki rin na komisyon yata at budget katulad po ng 1.5 billion confidential fund. Hindi kaya, mga kababayan? Saka nakita po natin paano pagkakatiwalaan nitong gobyernong ito. Halos lahat po ng ahensya sangkot sa korupsyon. Tapos sila pa mag-iimbestiga ng korupsyon. Halos lahat sila sangkot sa korupsyon. Ibang klase. Kaya nga po, matitigil lang po at mapaparusahan lang po lahat ang magnanakaw. Kasama na po lahat ng ahensya na may mga issue rin ng korupsyon. Pag po ang Vice President ang naging Pangulo ng bansa. Kasi pati po itong ombudsman, pati po yung ombudsman po natin ngayon, napakarami rin po issue nito eh. Pati po anak. Pati anak po nito may issue rin. Na napakabilis pong nakalaya, wala pang 3 buwan, absuelto ang kanyang kinasasangkutan na illegal na damo. Nakita niyo po itong ginagawa sa atin itong mga taong ito na ginagastosan natin ito, binubuhusan natin ng ating pondo, napakalalaki ng budget, pero wala pong ginawa itong mga taong ito para magtakipan, para pagtakpan ng mga pagnanakaw nila. Nakita niyo po yun? Nagtatrabaho lang po sila, magnakaw umano, tapos pagtatakpan nila ng pagtatakpan dahil sila rin yung nasa posisyon. Kawawa po tayo rito sa mga hayop na ito. Kawawa po tayong mga Pilipino sa mga hayop na ito, umano. Puro pakinabang po, puro pabor sa kanila. Pagka po nabisto na, pabor pa rin sa kanila ang hustisya. Kawawa talaga tayo. Ninanakawan ka na mahigit 3 taon, pero yung hustisya na gusto mo mangyari, nasa kanila pa rin pumapabor. Hindi po pumapabor doon sa ninanakawan. Kukuha lang po sila, gagamit lang po sila ng mga magnanakaw din. Nagnakaw din. Pero hindi po lahat sila ay mapaparusahan. At hindi po lahat sila ay totoong makukulong. Yung iba po dyan, maabsuelto, karamihan pa. Hindi kaya. Kaya wala po tayong aasahan sa ganito pong style. Yung tinatawag nga po natin style bulok. Style bulok. Para may masabi ka lang na may ginagawa ka kontra korupsyon. Pero style bulok. Dahil yung pinakamalaking ninakaw sa bansa, wala ka man lang kasaysay, wala ka man lang malalim na investigasyon, at hindi mo ine-expose. Lalong-lalo po yung sinabi ni Saldico, hindi mo man lang pag-aralan, hindi mo man lang imbestigahan. Magmula sa first family na gumagamit ng pulburon, wala kang say doon. Grabe ang korupsyon, 2 billion a month ang hinihingi para sa Pangulo, ayon kay Saldico, 2 billion. Napakalalaking insertion, pati ang anak, pati ang pinsan. Wala kang say kay Saldico. Kay lalaki na ine-expose ni Saldico, wala kang say. Pero doon sa mga ine-expose nila Bernardo, nila Bryce Hernandez, meron kang say. Unbelievable. Basta ang exposure nila ay karamihan kalaban sa politika, okay yon, granted. Pero pagka ang ine-expose na po na napakalaking korupsyon ay laban na po sa administrasyon, mga kabayan, wala kang say. Pero doon sa kalaban, may say ka. May say ka. Kailangan tutukan yan. Kailangan kasuhan agad yan. Kaya panahon Panahon nyo kasi ngayon. Sana, ang hiling lang naman po ni Kamanong, yung panahon ninyo ay lumipas agad. Mabilis sana ang paglipas ng panahon ninyo. Para naman po magkaroon kami ng tunay na kapayapaan at katarungan sa mga pinagnanakaw ninyo umano at sa mga ginago ninyo at niwalang hiya ninyo. Lalong-lalo ang pamilya Duterte
at ang dating Pangulong Duterte. Grabe ang ginawa niyo dyan. Bend the law, umano. Break the law. Hindi kaya? Walang due process. Kaya sulitin mo na, Boying, ang kapangyarihan mo. At magdasal ka rin, Boying. Ipagdasal mo na habang buhay ka, ay hindi ka na mawala sa kapangyarihan mo. Ipagdasal mo yan. Boying, kung kanino ka man nagdadasal, hindi kaya? Kasi pagka dumating na nawala ka na sa kapangyarihan at nakabalik ang mga Duterte, napakatapang pa yata ni Boying noong mga panahon na yun. Hindi kaya matapang pa rin siya? Hindi kaya? At doon niya mapapangatwiranan na siya po ay tama at hindi siya nagkamali sa mga pinagagawa niya sa ating bansa. Mga kababayan. At abogado naman po si Boying di siya rin po ang tatayong abogado ni Bonget, ni Lisa Marcos, at ni Sandro Marcos, at ni Tambaluslos. Abogado po siya. Pwede po siyang tumayo. At pwede na rin po siya maging abogado ng anak niya. At syempre, pwede rin po siya maging abogado ng sarili niya. Dahil doon sa mga pinagagawa nila kay dating Pangulong Duterte. At syempre, gusto ko rin pong masilip, mga kabayan, kung paano niya po ginastos. Sana, masilip din po kung paano niya po ginastos yung confidential fund niya na 1.5 billion. Mga kabayan, yan po yung sinabi ni Senator Marcoleta. Gaano kalaki ang confidential fund? Nung siya po yung DOJ Secretary, ay 1.5 billion. Sana po, lumabas din po ang investigasyon niya pagdating ng panahon. At hahanapan din po natin ang resibo kung saan niya po dinala yung 1.5 billion confidential fund niya. Mga kabayan, di po ba? Sana lumipas po ng napakabilis ang kanila pong kapangyarihan sa ating bansa. Yan lang naman po ang tanging hiling ni Kamanong. Lumipas agad ng mabilis. At nang tayo po ay makakuha na ng kapayapaan. Muli po mga tambay, thank you po sa nagusto po na ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin sa ating po mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo pong lahat ay maingatan at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay at ingat-ingat po tayo. Bye-bye!